Bibigay ko sa inyo yung mga difference ng MRT versus motorcycle. Ako kasi may motorcycle ako, no. Pero dahil sa panahon ngayon, mahal yung gas. At dito sa condo ko, mahal yung parking fee. Tapos 1 hour lang pwede mag free parking. Tapos kailangan kong mag-rent o bumili ng isang lote, parking slot para makapag-park. May parking naman sa malapit pero 50 pesos for 3 hours lang siguro, ganyan. So naisip ko na lang na i-park yung motor ko sa office para free lang siya, safe siya kasi nasa third floor, may guard, may CCTV. Kaya nag-MRT na lang ako, no. So MRT versus motorcycle para sa akin, kung gusto mo ma-exercise, mag-MRT ka kasi lalakarin mo papuntang MRT. Kasi ako nilalakad ko yung MRT, malapit lang dito mga 2 kanto lang. Tapos sasakay ako, 2 stations lang, bababa, lalakad papuntang office. So na-exercise ako, para ako nagte-treadmill, no. Yun, gusto ko ma-exercise. Ang maganda naman sa motorcycle, no, paglabas mo ng bahay, ay motor mo na, diretso ka na, siguro mga 10 minutes to 15 minutes lang sa office ka na, ipapark mo. Pagbaba mo ng motor, diretso ka na sa loob ng office, mag-work ka na. So konting lakad lang, siguro mga 20, ganyan. So ang advantage yan, exercise ka, panalo yung MRT. Pero pagdating sa time, lamang yung motorcycle kasi yun nga 10 to 15 minutes lang, no. Pero kung mag-MRT ka, maglalakad ka, buting ka siguro ng mga 30 to 40 minutes kung ganun yung biyahe mo. Sa akin, no, lakad, MRT, tapos lakad pa office. Yun yung lamang ng motorcycle. Ano pa ba? Kung may pupuntahan ka pang iba, yan na, lamang talaga yung motorcycle kasi siguro pag nasa office ako, may lakad ako, magmamotor ako, makakapunta ako agad. Pag nandito ako sa condo, tapos nagdyan yung motor ko sa baba, makakapagmotor ako, mapupuntahan ko yung ibang lakad ko. So yun yung maganda sa may motor, easy access. Yung naman, yung MRT, no, kung may pupuntahan ka pang iba, yan na, mahirap na yan kasi ang daming lakad, ang daming sakay pa. Sasakay ka pa ng bus, ng jeep, ng taxi, ng kahit ano pang para makapunta ka dun sa pupuntahan mo, no. Depende na lang kung yung pupuntahan mo malapit lang din sa ibang stasyon ng MRT. Yun, pwede rin yun. Pwede madali lang din. Pero yun nga, may bayad. Ito pa, guys, no. Sa MRT, may bayad yan. Papunta sa pauwi. No, may bayad yan. Papuntang bahay, papuntang office, may bayad yan. So, yung sa motor naman, yung 100 pesos ko dati, parang 2 litro yan Ngayon yung 100 pesos ko parang hindi na aabot ng 1 liter yan. Kaya hindi na ako nagmumotor, no. So ang 1 liter kasi, guys, so 2 liters, 3 liters, umaabot sa akin yan ng 2 weeks. From house to lang yan, to office, balikan, 2 weeks saka ako ulit magpapa full tank. So ang laking tipid, di ba? Pero ngayon hindi, kaya nag-MRT lang talaga ako. Yun lang naman siguro yung maganda sa yung pros and cons ng MRT, using MRT and motorcycle, no. So kayo, guys, kung ano yung gusto nyong gawin sa panahon ngayon dahil mahal ang gas, ano ang mas pipiliin nyo pa rin kung magko-commute, kung pupunta kayo sa office, no. MRT o motorcycle? Mag-comment na lang kayo dyan para malaman natin, no? Para mabasa rin ng iba.
At yun lang muna, yun yung muna yung mga masasabi ko, no? Okay?